nyo ako sa camera. Hindi ko kasi alam kung ano nangyayari. Bigat sila ay na parang may huli ah. So, may na-strike na naman dito sa puti. Ayan o. Oh. Side view natin para makita nyo yung pagpitik. Tikin mo naman, pakita mo naman. Ayan o. So, maliit yan, magkaganyan. Or ulang. Pwedeng. So ayun guys, so fishing dumi. So anong oras na nga rin? Alas 2 na, 2:32. So pahabol lang tong content ko na to. Malay nyo makadali, di ba? So dalawa yung setup kong dala. Yan din yung gamit ko ng night fishing. Hindi na ako nagkalas. Tapos kaya nga pala ako pumunta dito dahil titingin ako ng bulate. Sa gawi kasi namin wala ang bulate. So dito siguro baka meron pa, no? Para mag night fishing tayo. Ay, ako lang pala. So dyan ako kumukuha ang bulate. At labasin ko muna yung damo. Kaya siguro. Yan. Kapag ka meron, makakapag content ako mamayang gabi. So night fishing na naman, ano? Yung request ni Sir Benjamin na magpain ako ng anong tawag doon? Ng bulate. So gagawin natin yan kapag may nahukay ako ha. Pero kung wala akong makuha ng bulate, siguro mag night fishing na lang din ako kahit wala akong bulating pamain. Gagamitan ko na lang ng ibang pamain, ng masa saka ng bituka, kasi may kumakagat din sa bituka sa gabi. Mas maganda may bituka. Kung may bituka, may bulate, may masa, so 3 rod yung dadaling ko pagka ganun. Pero kung wala naman, pwede na yung 1 rod, ay yung 2 rod. O sana makadali tayo ng karpa ngayon. Miss na miss ko ng karpa. Nakakamiss sobra. Ayun o, tilapia o. Grabe o, grabehan o. Grabehan ang tilapia. Harap-harap, ay dami. Ang dami. Ang dami tilapia. Ayun, adisan. Kaso alam ko hindi pwedeng barilin. Ayun o, umusag po. Kaso hindi pwedeng barilin yun eh, no? Pagka nakatabi sa bato. Kasi tatagos yung bala dun eh. Pag tagos yung bala nun, tatama sa bato. Masisira yung bala. Ang ganda. Ganda na size nyan. Malaki na sa tubig. Pero pag ahon yan, mas malaki yan. Try natin kung makikita nyo. Nawala ang puta. Ayan o. Ayan o. Tilapia yan mga idol. Sabi sa inyo eh, matilapia kasi dito. Hindi ko lang alam kung paano pakagatin. Dati nakapagpakagat ako dun sa masa eh. So dito yun eh. Yung mga stand ko, marami akong klaseng stand eh. Yung mga naihiga yung rod. So may ganun ako, nakahiga yung rod. Buti nga hindi tinangay, napakalaki pala. Malaki pa sa palad ko mga idol. Napakalaking tilapia. Marami na ako nahuli dito sa spot na to. Kaya nga lang, kasi dito lang talaga ako may spot eh. Dun sa harapan malalaki din yung nahuli ko dyan, mga karpa. So pagka season na talaga nila, yon magkakaagatan yun, hindi kayo may inip. Pinakamagandang season ditong mamingwit yung
ganyan ang kulay ng tubig, tapos medyo maagos. Mas the best yung ganun. Kasi pagka ganyan, steady, naglulumot yung ilalim. Pagka naglulumot na ganyan, pagkain nila lumot. So pag malakas ang agos, hindi na iipon yung mga lumot. Kaya kakagat at kakagat sila. So sana kagatan tayo yan sa dalawang rod na yan. Tapos magche-check ako kung may bulate. Sinadya akong ganitong oras talaga para malamig na dyan sa pagkuha ako ng bulate, para hindi ako mainitan ng todo. Nakakapagod yung init, so magna night fishing pa kasi ko. Kung mahigsi itong video na to, baka iduktong ko na dito. Pero hindi, pagka mahaba-haba, mga 30 minutes, sa susunod na lang yung video ng night fishing natin. One day ang pagitan, hindi ako pwede mag-upload ng magkasunod, no? May spaman tayo ng YouTube. Magkahiwalay ang gagawin natin. Kagat ba yun? Kagat ba yun o hangin lang? Nahatak yung tali ko kaso malakas yung hangin, baka hangin lang ka ako May inaagos na naman basura Ewan ko ba sa mga tao, ginagawang basurahan yung ilog. Kuha mo na ang bulate. Diyan lang kayo, bantayan nyo yung rod ko. So yun, wala pang bulate mga sir. Kahuhukay ko lang kasi ng isang araw, tapos umulan kagabi, so hindi pa bumabalik sila. Pagka malakas-lakas yung ulan, basang-basa yung lupa, so magkakaroon ulit yun, yung mga ilalim ng damuhan na yan. So ito yung pinaglagyan ko nung nakaraan, so madami rin ako nakuha. So walang bulate, so paano tayo mag-night fishing yan? Kailangan ko bulate talaga. Siyempre, kahit saan naman best bait talaga bulate. Kaso nga, wala. Anong gagawin natin? Masa. Dami ko pa namang minasaw. Sabi ko nga hanggang gabi. Hanggang gabi yung pamain ko Kaumay naman. At pala, nag-check muna ako ng bulate. Pero titingin ako sa iba kung meron. Titingin ako dun sa may sagangan na yun. Sigurado basay lupa dyan. Saging yan Nag-i-stack ng tubig yan Sigurado meron dyan. Dito kasi wala tayo nadali. Di ko alam, parang paningin ko sa tubig, parang lumalalim ng konti. Parang lumalalim na parang bumababaw. Gulo mo magsalita. Hindi, bumababaw kasi yung kabila na yun, may island pa dyan. May island na gano'n. Ano ba tawag doon? Pangpang. May pangpang pa dyan. Pasigan kumbaga. Lumalabas. So bihira lang lumalabas yun pagka naging gaganyan talaga, low tide na low tide. Ako nga pagka ganito nagpipishing ako, gusto ko lumalim yung tubig. Ayoko ng ganito kababaw kasi madalang yung kagatan. Maganda pa yung malalim So ayan, nagukay ako dyan, wala naman bulate. Siguro bituka na lang magamit. Hunting tayo ng cream dory. Alay nyo, kagatan tayo sa gabi, di ba? Di naman natin masasabi yun. Play pa ba? Tayo natin dyan yan. Palit tayong pamain.
Tumayo ka. Di ka tataya. Tumayo ka, lumaban ka. Balik tayong pamain. Sana kita nyo sa camera. Di ko kasi alam kung ano nangyayari. Bigat sila ay na parang may huli ah. Yung sinker ko kasi lapad eh. Nga ang bigat nilain. Hindi pa ako naglulusaw ng sinker. Natamad ako eh. Kasi pagka naglusaw ako, hindi naman ako gumagamit. Puro sila gumagamit ng sinker. Gantong hook yung ano, yung nakahuli sa akin ng cream dory number 10. Hindi umunat, kaya talaga matibay ito. Saka inalalayan ko lang yan. Yung rod ko nun ganito, kulay puti. Tapos yung reel ko nun, nakalimutan, Olympic ata yung reel ko nun. So ano lang yun, Japan Surplus yung reel. So pagkabili ko ng reel, so yun, sinalpakan ko ng ano bang ano yun, 40 pounds na braided line. Kasi yun, kinabukasan nakadali agad ako ng cream dory. Beginner's luck ba? Beginner's luck. Napakalupit ng pangyayari na yun. May nandadala kanina. Tamaan ng tingin sa akin. Ala siguro nila, madayo lang ako dito. Adali pa ata. Maingay na yung reel ko na to eh. O dito setup ko double hook. Ayan, double hook. Tapos sinker, saka swivel lang. Ganun lang. Yung hook ko dito number 18, medium heavy rod, 7,000 series na reel. Tapos 80 pounds na braided line. Yung braided line ko kailangan ko palitan. Magbababa ako na siguro ano lang, mga 40 pounds para makagamit ako ng maliliit na sinker. Ginaya ko kasi sa dory to eh. Nung binili ko kasi tong rod na to, nagkakagatan yung mga dory. Nasa Makati ako nun. Tapos pag uwi ko dito wala na kumakagat. Sila lang ang nakadali, silang lahat. Apaalulupit. Isang araw nakatatlo sila. Kain na mo. Gago ka. Gulat ako ah. Ala ko, binaril ako eh. Silang tayo mag-cast. Sarap ikas. Pero mas ano to, mas sasarap ikas to pag nakapagpalit ako ng braided. Pag nakapagbaba ako ng pounds. So itatabi ko to pa rin tong braided na to. Kasi ang kagandahan sa braided na to, parang hindi nagagasgas. So yung ibang mga braided ko kasi ang bilis magasgas. Eto sugay lang to eh. Sugay lang yung braided.
May strike. Pukol ko lang yan. May strike yan itong puti natin. Ito wala pa. Ayan, huli ata. Wait lang. Parang may huli na eh. Iba yung pitik eh. Sana nandito. Pakiramdaman mo lang mabuti. Parang wala naman. Yun, sumabit. Yun lang. Ganda na ng hila ko eh. Ayun, tanggal. So wala. Sayang, sumabit. Pagka ganun yung sumasabit, makakawala na isda nun. Nawawalan kasi ng tensyon. Pain ulit. O dadali natin mga kapatid nun. Maliit lang yung pamain. Matakpan lang yung hook. Di ba kahit number 18 yung size ng taga na yan, napapainan ko siya ng maliit. Hindi ko alam kung anong tawag sa hook na to eh. Pero maganda. Hindi siya basta-basta umuunat. Pang all purpose ko nga itong hook na to. No, pwede siya sa malaki, pwede sa maliit. Kasi matibay. Matibay naman talaga. Kas ulit. Malapit lang yung pagkas ko. Sa may kabila kasi na yun, gatuhod na lang doon. Baka nga wala na eh. Baka wala lang gatuhod eh. So dyan lang tayo. Sakto lang, gitna lang. Kasi yan lang lumubog. Check the drag. Palagi nyo lalambutan yung drag nyo. Para kahit makahookset kayo nung malaki, eh hindi sayang. Yun lang yung sayang kanina, yung sumabit. Init. Wala rin ako ng bulate. Nako. Dito lang to. Ginagamit ko yan eh. Yan. Diyan ka lang. Wala pa talaga yung janitor. Patay. Nalinis ko na yung mga daw. So walang bulate. Paano ba yun? Hindi natin alam kung paano ipapain natin. Night fishing. Kaso hindi alam kung anong ipapain. No. Meron ako feeds, masa. Madali ko na naman dyan. Janitor fish. May hipon sa ano eh. Napunta dyan tali ko. Iniwan ko to eh. Nak ba hinagis to? Walang makakuhanan ng pamain ng atay ko sa damo. Gusto ko pa naman talaga mag night fishing dahil nga may nag-aabang. May nag-aabang sa atin na viewers. Tumutubo na yung mga lumot dito. Ano? Nakain ng tilapia yan. Kasi hindi ako marunong yan. Pinapaikot na ganun sa hook eh. Hindi ako marunong gumamit.
Uy, magsigalaw naman kayo. Ano ba yung fishing rod na yan, oh? Alang gumagalaw, oh. Ayan, kanina may strike. Hindi ko naman nadali. Kasi sumabit. Nadali ko sana. Maganda-ganda. Ay, puta. Muntik pa magkalabog. Rohu. Isang karpa lang. Giant carpa. Kaso wala pa tayo nadadali. Parang wala tuloy ano yung vlog ko. Wala akong naipapakitang isda. Di ko alam kung ba't ano nangyari dito sa ilog na to. Pero dati talagang grabe yung isda dito. Ang dami kasi mga nandadala saka mga nangunguryente. Kaya wala na siguro madali sa bingwit. Dati nag-iihaw pa kami. Diyan, oh. Nag-iihaw kami dyan. Doon may mga ihawan din doon. Kahit saan dito may nag-iihaw. Talagang pag namimingwit kami, hindi pa ako nagla-vlog noon, umiinom kami ng gin. Dito maganda inuman dito eh. Pwesto to eh. Kaso sinisira ng mga bata eh. Inuman kami dyan. Wala na kaming dalang pulutan. Ang pulutan namin isda. Kahit gaano kalaki iniihaw namin. Mga karpa. At 2 kilo. Pagka inihaw yun, pupukpukin lang sa ulo yun. Hindi na binibitukaan. Sasalang na ganun. Papatong na sa baga. Gumagalaw pa nga eh pagka pinatong sa baga. Dito kami madalas mag-ihaw nun. Diyan sa may daanan na yan. Hindi naman kasi ito talaga yung daan. Ito lang, mahirap linisin eh. Heavy cover talaga eh. Talagang buhol-buhol na to eh. Kailangan dito mabigat na panabas. Yung panabas ko magaan lang yan. Pang ganto-gantong damo lang yan, mga konti. Pagka ganyan, kailangan yan mga mabigat ng panabas. Para mapuputol talaga yung mga sanga ng ano. Lasaw ang tawag sa amin yan. Walis tambo yan mga idol. Yan. Nakita nyo yung mga ibabaw na yan. Yan ang walis tambo. Pati yung kabila na yan, walis tambo rin yan. Sa kabila na to sinusunog. Eh dito wala naman nagsusunog. Pero kung masunog yan, gandang pwesto yan. Hanggang doon sa may nakita nyo yung puti na yan, pinipwestohan yan. Mga nakahilere na mimingwit dyan. Apakakapal. Sobrang saya pagka ganon. Marami kayo namimingwit. Dahil di ka maiinip eh. Kahit wala kang mahuli, sila napakarami nilang hinuhuli. So ganon, palitan. Palitan ng kagat. So, may na-strike na naman dito sa puti. Ayan o. Oh. Side view natin para makita nyo yung pagpitik. Tikin mo naman, pakita mo naman. Ayan o. So maliit yan magkaganyan. Or ulang. Pwedeng ganun yan eh, pwedeng ulang, pwedeng maliit na isda. Ayan o. Sige, banatan mo, lunokin mo, bayok-yukin mo. Ganun ang gusto ko eh sa fishing. Gusto ko, binabayok-yok yung fishing rod ko. Kasi matigas yung rod ko eh. So pag nakita ko yan na binaba, isa lang ibig sabihin nun, malaking isda yun. Dito kasi kayang anuhin itong rod na to. Yung crocodile na to, medium heavy to. Matigas siya. Pagka nga nilalagyan ko 100 grams na sinker to, bali wala lang eh. Hindi man lang lumulundo eh. Ayun, malambot lang yan. Kaya eto, pinangaano ko lang talaga sa mga maliliit. Pero kayang sumubay sa malaki niyan kung kakagatan ng malaki yan. Alalay lang.
Ito kasi pangwasakan na to. Pangwasakan na setup. Pagka kinagatan ka ng dory dyan, kalad ka rin mo. Kung makakaladgad mo, pero malakas talaga yung dory. Hindi biro yung pwersa. Ang lapad ng buntot nun eh. Sa 1 feet yung buntot, mahigit pa. Buntot pa lang yun ha. Yung dulo ganito kataba oh, sa may buntot. Buhat-buhat ko nga dati, nakaganon yung kamay ko eh. 2 kamay yung may hawak. Kasi sobrang laki talaga ng dory. Hindi biro. So wala man ako nakakuhang bulate. Magna night fishing ako kung makakabili ko ng bituka. So yun, ang effective na pamain sa gabi yun. Makakadali tayo ron. Kasi kung masa lang din, eh nasubukan ko na. Pero kumakagat din naman yan. Yung mga Imelda tawag dun eh, yung karpa. Imelda ang tawag dito sa amin. Kumakagat din naman sa gabi. Naglalabasan nga yung malalaking Imelda sa gabi. Hindi ko alam kung bakit. Ba't di sila sa gabi lumalabas? Sa umaga, tsambahan yung mga malalaki. Puro strike ka naman. Sisiring ko kaya ito, pagsasampalin ko kaya mga isda dito. Kukulit eh oh. Puro strike yung ginagawa eh. Dami ng ano, mga school of fish tawag dyan eh. Yung mga sama-samang isda, kumpul-kumpul. Hindi naman kumakagat kasi mga nakalutang, hinga-hinga lang. Hindi sila kumakagat. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro kulang sila sa oxygen. Pagka malakas-lakas yung agos, mas masarap pa mag-fishing pagka ganun. Daming kumakagat. Mga gutom yung isda. Kasi yung isda, hilig nila yung mga may agos. Lalo na yung mga hito, mga ganyan. Sumasalubong sa agos yan. Kumakaluskos ah. Baka may mother packing snake na naman dito ah. Kaya may dala ako palaging pambambu. Siyempre, di ba, pag kakagating ka, pupukpukin mo na yan, hindi mo na iingatan. Pero kung di ka na hinayaan mo na lang. Kaso nga lang, kung dito mo makikita, siyempre, palagi ka naman nandito. Delikado ka doon. Ayun, laki ng pumusag na yun. Maganda-ganda yung pumusag na yun ah. Bilog yun ah. Magsikagat na kayo. Apa magsikagat eh. Puro strike. Wala pa akong pan-thumbnail. Ganda oh. Ganda ng view. Ayan o, kitang-kita yung mga isda, mga nagbubulaan. Itaan nyo naman kasi walang kaagos-agos. Ayan yung water lily oh. Hindi na nakaalis-alis dyan. Harap-harapan pumupusag yung mga isda. Ayaw lang talaga mong kumagat. Pero may panahon naman nakagat sila ng kagat. Talagang kakabalibag mo pa lang, eh meron na agad. O yun oh, pupusagan. Parang ayaw akong patikimin ng pirito ah.